Anyway, sa pangatlong topic natin mga bossing, puntahan na natin. Ito, Garma na 'to, eh, ano? Sa mga pangatlong topic natin, yung kay Garma mga bossing, meron din siyang siniwalat dito. Nasaan ba yun? Eto, Davao na naman ang sabit. Biruin mo 'no, etong taon na 'to, puro Davao. Oh, una ano, una yung doktoran daw po ng birth certificate sa Davao. Napakarami daw po, mga kababayan. Ilan libo? 2,000 birth certificate galing sa Davao. Bigla akong naisip yung recto. Sabi ko dati, pinagmamalaki ko yung recto kapag kailangan ng diploma, dapat doon pumunta sa recto. Oh, pinagmamalaki ko dati. Pagka yung merong mga kailangan na papeles, recto ang puntahan mo. Big time doon, sabi ko. Nagbago po ang aking paniniwala. 1,200. Sorry, mali yung 2,000 ko. Nagbago po ang aking paniniwala ngayong taon lang. Big time pala ang Davao pagdating dun sa mga doktora ng mga papeles. No? Dahil 1,200 birth certificate ng mga Peking Chinese galing sa Davao. O, di ba? Yun yung una. Isa yun. Tapos, yung mga bossing ng Pogo. Di ba, mga nagtatago na. Saan sila nahuhuli, mga kababayan? Ayun, sa Davao International Airport. Papunta doon sa kanilang bansa. Ano pa? Yung Davao na naman. Dati sinasabi na safest city sa buong Southeast Asia. Tapos, inilagay lang po si General Torre doon. Nabuko yung mga ginagawa nila. Sabi ni General Torre, "Uy, paano nyo masasabing safest city? Dalawa yung logbook nyo. Yung totoo nandun, tapos yung sinala nyo na yun yung nire-report nyo sa amin. Pati logbook, dinodoktor. Baka capital of doctors ang Davao." Ano? Eto naman po ngayon mga kababayan. CIDG Davao served as hub for Duterte's reward-driven drug war. Garma. Naku po. So, ibig sabihin, diyan ang gagaling. Yan yung pinaka-sentro. Diyan nag-uumpisa ang ikot, ang flow nung kaperahan. Grabe ha, mga to. Suki ang Davao, Kaya po mga bossing eto pong mga nakikita natin, mga lumalabas na mga issue ng Davao po, malaki po ang epekto nito, sa mga dating nakaupo at sa mga tumatakbo po ngayon. Bakit? Una nga, 'di ba, si Baste. Kaya naman po tumakbo si dating Pangulong Duterte diyan sa Davao Kasi alam niya, hindi kakayanin nung baby boy niya na si Baste. Tatalunin, ilalampaso ni Carlo Nograles. Di ho ba? Kaya to the rescue si tatay, ako na. Mag-vice mayor ka na lang. Kung sakali na ako ay mategi, at least ikaw ulit ang mayor dahil ikaw ang vice mayor. Di ho ba? Malaki po ang epekto nito dahil marirealize ng mga taga Davao, ganun pala yung mga nangyari sa atin. Kala natin totoong safest city tayo sa ilalim ng pamumuno ng mga Duterte, lalo na ni Baste Duterte. Yun pala, dinodoktor lang yung mga report. Sabi po yan ni General Torre. Paano yun? Di ibig sabihin, nako, akala ko pa naman safe yung mga anak kong maglalabas-labas masok sa, maglalabas-labas. Pinagmamalaki ko pa naman yun. Nako, sa susunod, hindi ko na palalabasin. Mukhang kailangan humanap tayo ng bagong leader dito. Ayan. Tumakbo si Carlo Nograles. Tapos nakikita po yung performance naman ni baby girl. Ni baby girl Nograles sa Congress. Naku, mukhang dapat ibalik natin ang mga Nograles dito Posible pong ganun ang mangyari, mga kababayan. Sabi ni Eagle Slick, there's a shabu factory in Davao owned by Young partnered with
few other like Digongs. Sabi ni Snow White, Tonet, watching from Japan. Sana po, pakibilisan pong makulong yang Diktador Duterte, Batugan at Checkwang Bongo. Sabi ni Archie Beroya, safe haven ng ilegalista ang Davao. Malayo kasi dito sa Maynila. Naka-news blackout. Nako ha. O biruin nyo po yung CIDG. Malamang sa alamang yan, iimbestigahan po ngayon yan ng bagong direktor ng CIDG. Kilala nyo po kung sino? Yung bagong itinalaga na direktor po ng CIDG, mga kababayan. Wala pong iba kundi si General Torre. Nako, mabubwisit na naman sila Baste niyan. Baka mapasabi na naman si Baste, mga bossing, no? Sasampalin ko talaga tong general na ito eh. Na hanggang ngayon po, hindi pa din po nangyayari. Baka pati si Bato de la Rosa, susuntukin ko na din to, pati tong general na ito eh. Ang hilig makialam sa Davao, nahuhuli tuloy. Nahuhuli tuloy yung mga illegal dito sa Davao. Biruin nyo, idagdag nyo pa po dyan, naalala ko lang. Yung 37 staff ng munisipyo nila, positibo. Biruin nyo, positibo, marirealize ng mga botante yan. Di ba, Maite Balsa? Marirealize ng mga botante, mukhang kailangan natin magpalit, Mukhang kailangan natin magpalit kasi yung mga ipinapakita sa atin dito, parang North Korea. Paano North Korea? Kasi sa North Korea ho, mga kababayan, madami po doon yung mga tipong mga, kunyari, maganda ang buhay nila, masagana ang buhay nila, ginaganon, sa kanila man style, pinapamukha sa kanila na pinaka-safe ang Davao sa buong Southeast Asia. Yung pala, hindi naman. Diba? Yung pala, dinodoktor lang pala. Kaya nagmukhang ganon. Kaya ako, napapaisip po ako, Ako naman, gusto ko, syempre, sa Pilipinas, yung ituring na pinaka-safest city sa buong Southeast Asia. Kaya lang po, imposible. Kasi ang Singapore, mga kababayan, napaka-safe po ng country na yun. Talagang, siguro, exage na lang kung sasabihin kong zero crime sa Singapore. Pero, halos close to that po talaga, mga kababayan. 6-7 taon ako tumira doon. Napakaganda at napakalinis pa. Subukan mong dumura. Multa ka. Ganun doon, mga boss. Di ba? Biruin mo, pagdura lang sa kalsada, multa ka na. Tapos, etong mga DDS, wala na, sinasakal na tayo ni Marcos Jr. Diktador si Marcos Jr. Samantalang sila, pakalat-kalat doon sa Liwasan Bonifacio. No? Sabi nga ni JDB, pinuntahan ko yung Liwasan Bonifacio pagkatapos nilang sisigaw ng kung ano-ano isigaw doon. Ang panghi daw po. ang panghi daw po, mga kababayan. Anyway, ayan daw po, CIDG Davao served as hub, for Duterte's reward-driven drug war, mga kababayan.